Okay, mapagpalang araw sa ating lahat, sa mga nakikinig, mga subscriber at viewers ng video ng Munting Kawan ng Diyos. Ako'y nagpapasalamat sa araw na ito sa inyong pagbukas ng video ito. Ang Diyos ay ng kapayapaan at ng pag-ibig, siyang mangibabaw sa bawat isa. At sa ating pagbukas ng Biblia, sa ating pagtatalakay sa Bibliang ito, bago tayo dadako doon sa ating pagbulay-bulayan na ang salita ng Diyos, ay tayo manalangin muna sa ating dakilang Diyos Ama upang samahan niya tayo sa ating pagbulay-bulay sa umagang ito. Yes, Lord, Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pamamagitan ng aming mahal na Panginoong Jesucristo na siyang aming dakilang tagapagligtas, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa kalakasan at kalusugan at buhay na ito na ipinagkaloob mo po sa amin sa araw na ito, Panginoon, kasama ng mga subscriber at viewers, mga tagapakinig. Lord God, kami po ay nagpapasalamat lubos sa mga bagay na ito at hindi mo kami pinagkukulang. Ama, humihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkukulang, kahinaan, Panginoon, maging sa isip man ito, salita at sa gawa. Patawarin mo ang bawat isang Diyos. At tulungan mo kami, Panginoon, na makalakad kami na ayon sa palatuntunan, makasunod sa iyong kalooban hanggang sa iyong pagbabalik. At tulungan mo rin po ang iyong banal na salita, O Diyos, na mabuksan ang mga puso't isipan ng mga magbukas ng bidyong ito upang sila'y makasunod sa iyong kalooban. Ama, salamat po, O God, sa araw na ito na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Ito po'y sinasamo at dinadalangin namin sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng aming mahal na Panginoong Jesucristo na siyang aming dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. Praise God, Kaya, dadako na tayo sa pagbulay-bulay sa salita ng Diyos kasama ng aking sister, ang aking asawa. Tatawagin ko na lang sister sa pananampalataya. At ito'y pinamagatan ko na ang pamagat nito, sabi nito, ako ang tinapay na buhay na bumaba galing sa langit. Diba? Itong tinapay na ito, wag agad natin i-speak is literally. Spiritual ang ating i-speak. Dahil ang Biblia ay nagtuturo ito ng kaligtasan ng ating kaluluwa. So, tayo'y dadako na sa ating pagbulay-bulay at tayo'y babasa ng mga verse. At kung mayroon kayong Biblia, kung kahit sa pagbukas ninyo sa video ito, magkuha kayo ng Biblia at basahin ninyo ang mga talata na babanggitin ng aking bibig para mapatunayan ninyo na ang mga talatang ito ay nanggaling sa loob ng Biblia. At ang Biblia ay hindi natin maaring tutulan. Ang Biblia ay nagsasalita ng katotohanan para sa ating lahat. Babasa tayo ng isang verse. Sabi dito sa pangunang verse sa Juan 6:51. Pakibasa nga, sister. Sabi nga sa John 6:51, nagsasabi na, ako ang tinapay na buhay na bumaba galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanglibutan. Amen. Napakaliwanag, napakaliwanag. Sabi na, ako ang tinapay na buhay na bumaba galing sa langit. Kung sino daw kumain ng tinapay na ito, mabubuhay magpakailanman. So, wag natin i-speak agad na ito'y literal na tinapay na bumaba galing sa langit. Ang totoong tinapay na bumaba galing sa langit ay yung ang salita ng Diyos na ibinigay sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Yun ang tunay na tinapay. Kapag kumain ka daw nito, ay mabubuhay ka magpakailanman. Pero kung ating literally, kung tinapay lang na literal ang ating kakainin, mabubuhay ba ka tayo? Hindi tayo mabubuhay. Pero kung ang tinapay na kakainin natin, hindi sa bibig kundi sa tainga natin pakinggan. Yun ang tunay na pakinig ng pagkain ng tinapay na galing sa langit. Kasi sabi nga sa Roma 10:17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Diba? Napakaliwanag, So, bakit nga si Kristo bumaba galing sa langit? Sino ba nag-utos sa kanya nito? Diba? Alamin natin sa Biblia. Sabi sa Juan 4:9,
Unang Juan 4:9. Pakibasa nga. Sabi sa Juan, Hmm? unang Juan 4:9, Amen. sabi dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, Mhm. sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Napakaliwanag, ano? Napakaliwanag. Kaya pala si Kristo bumaba galing sa langit. Sinugo pala siya ng Ama. Di ba napakaliwanag, ano? Sabi dito, ulitin ko sa pagbasa para maunawaan. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos ng Diyos sa atin. Kanino? Sa atin nahayag ang pag-ibig ng Diyos. Di ba? Sabi niya, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, bugtong na anak, sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Napakaliwanag, ano? Kaya bumaba pala siya para tayo mabuhay kasama niya. Di ba napakaliwanag? Ngayon, no? Ngayon, anong sabi sa Hebreo, bakit siya pinababa at sinugo ng Ama? Dahil pinaghanda siya ng isang katawan. Saan? Sa sanglibutang ito. Anong katawang ito? Di ba? Sinong katawang ito? Ito yung katawan. Nung siya'y bata pa, nung siya isinilang. No? Sabi sa Galatia, Hebreo 10:5. Pakibasa nga. Sabi Sister? sa Hebreo 10, Uh-huh. 5, sabi dito, kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Napakaliwanag, ano? Kaya nga sinugo siya ng Ama dahil pinaghanda na pala siya ng isang katawan sa sanglibutan. Di ba? Sabi niya, ano? Ulitin natin sa pagbasa. Kaya pagpasok niya sa sanglibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ano, no? Kung idiretso pa nga natin, no? Sabi niya nga sa, akyat natin sa 7, sabi niya, nang magkagayon, sinabi niya, narito, ako'y pumarito sa aklat ng balumbunang ito. Dito, pumunta siya. Di ba? Kaya nga sabi niya, isang katawan, inihanda mo sa akin. Anong katawan ito? Di ba? Kaya pala sabi doon sa Juan, ako'y pumapag galing sa langit. Kung sino daw tao na kumain ng tinapay na ito, mabubuhay magpakailanman. Sabi naman doon sa ating binasa kaina, na isinugo pala siya ng Ama. Sa Juan 9:4, unang Juan 9:4-9. Sinugo pala siya ng Ama. Bakit siya sinugo? Bago siya sinugo ng Ama, ay pinaghanda na siya ng katawan. Saan? Sa Hebreo 10:5. Bakit isang katawan? Para ano? Pakibasa nga. Sa Galatia, sister, pakibasa. Galatia 4 hanggang 5. 4 hanggang 5. Dapatwat nang dumating ang kapanahunan, ay Napakaliwanag. sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na Amen. ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Sa 5, upang matubos niya ang danga sa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukup sa mga anak. Napakaliwanag, ano? Sabi niya, doon sa Hebreo 10:5, ako ipinaghanda ng isang katawan. Anong katawan na ito? Dito natupad sa Galatia 4 hanggang 5. Galatia 4 hanggang 5. Sabi niya dito, datapat dumating ang kapanahunan. Kaninong kapanahunan? Kay Kristo, sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi niya, kapanahunan. At ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak sa isang babae. Sinong babae? Birhen Maria. Di ba? Nagkatawan tao siya sa lupang ito. Di ba? Amen. Na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Under law of Moises, doon siya ipinanganak. Di ba? Sa batas ni Moises, doon siya ipinanganak. Sino mas una sa kanilang dalawa? Si Kristo o si Moises? Kung sa batas ang pagbabatayan, ang unang binigyan ng batas ay si Moises. Ang katotohanan, sabi nga sa ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Kristo. So, si Kristo, siya ang kahuli-hulihang sinugo ng Diyos para sa atin. Di ba napakaliwanag? Kaya nga sabi niya, sabi sa 5, upang matubos niya
ang mga nangasa ilalim ng kautusan upang matanggap natin ang pagkupkup ng mga anak. So kung hindi ka pala natubos doon sa kautusan na yun, hindi ka matawag na anak ka ng Diyos. So kailangan tubusin ka ni Kristo doon sa batas na yun para matanggap ka ng anak ka ng Diyos. So kung nandoon ka pa lumakad sa kautusan na yun at hindi ka natubos doon, hindi ka pa naalis doon sa kautusan na yun, ibig sabihin, hindi ka pa anak ng Diyos. Pero kung ikaw natubos ka na ni Kristo, kung kay Kristo batas na ang yung nasunod, ibig sabihin, anak ka na ng Diyos. Napakaliwanag, ano? So bakit nga ba kailangan pumunta si Kristo para tubusin tayo doon sa nasasakupan nating batas? Kasi nasa ilalim tayo ng sumpa. Kaya nakita ng Diyos na ang sanglibutan ay nasa ilalim ng sumpa ni Satanas. Di ba? Nasa ilalim siya ng sumpa. Bakit? Basahin mo ang Galatia 3:13, 11. Sabi dito, sabi sa 13, Amen? sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo, na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat na isusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. 11? Sa 11, sa 11, maliwanag nga na sa sinuman ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Napakaliwanag, ano? Kaya pala tinubos tayo doon, kaya pala nakita ng Diyos ang sanglibutan ay nasa ilalim ng sumpa. Saan na sumpa? Doon sa 10 utos, kasi hindi nga nila nasunod yan. Hindi nasunod nila ng ating mga magulang, mga kanununuan. Sinira nila yon. Hindi nila sinunod, kaya nasa ilalim tayo ng sumpa. So kaya pinadala si Kristo para tayo tubusin doon sa pagkailalim ng sumpa sa atin. Kung ikaw baga naman ay nasumpa, ano? Nakasunod ka doon at nasumpa ka, kasama ka roon sa 10 utos na yon, makaakyat ka ba sa langit? Hindi. Kasi nasa ilalim pa ng sumpa doon. Kasi hindi nasunod ang kautusan na yon. Bakit hindi nasunod? Kasi napakabigat. Kung atin isa-summarize, ano? Kasi kung ating mahaba-haba, isa-summarize na lang natin. Doon na lang sa isang namulot ng kahoy, doon sa araw ng Sabat, na namulot ang isang tao ng mga kahoy doon sa baybayin at nakita ito ng mga Hudyo. At ito hinuli nila at dinala sa harapan ni Aaron at ni Moises. At sinabi ng mga Hudyo, ang taong ito ay walang pagsalang at ito'y lumabag sa araw ng Sabat. So anong ginawa nila? Inilabas sila sa labas ng kampamento at ito'y pinagbabato nila hanggang sa mapatay. So napakabigat ang batas na yon, no? So kaya pala nasa ilalim tayo ng sumpa kasi napakabigat palang batas na yon. Hindi nga kayang dalhin ng mga kanununuan natin kasi napakabigat. So ang Diyos ay gumawa, pinadala ang anak para tayo ay mahango doon sa batas na yon. Kasi nasa ilalim tayo ng sumpa, no? Kami sabi sa 11, maliwanag. Paliwanag ko muna itong sinasabing binibitay sa puno ng kahoy, ano? Kasi marami itong nalilihis, ano? Pag sinabing binitay sa punong kahoy, binitay talaga. Kung ating ipaliwanag ito, ano ba itong punong kahoy? Ito isang punong kahoy, isa itong malaking kongregasyon. Katulad na lang ng bayang Israel. Pag nandoon ka pa, nasa ilalim ka ng sumpa. Binigti ka doon. Pag sinabing binigti, pag ang tao ba binigti, mabubuhay pa kaya siya? Hindi. Patay siya roon. Di ba? Kaya pag binitay siya roon, ibig sabihin, patay siya roon. Nasa ilalim siya ng sumpa. Di ba? Napakaliwanag. Kaya nga sabi dito sa 11, maliwanag nga na ang sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan. Sabi niya, sa harapan ng Diyos. Tama mo, napakaliwanag. Hindi ka aariing ganap sa kautusan. Sa harapan ng Diyos. Hindi ka aariing ganap. Kasi nasa ilalim ka nga ng sumpa. So kung nandyan ka pa, sa batas na yan, umalis ka na dyan. Bakit? Nasa lilo ka ng sumpa. Umalis ka na dyan. Hindi natin sabihin na inalis natin. Hindi na dapat natin ipatupad. Hindi na dapat natin ipatupad ito sa mga tao ang batas na yun. Pwede natin basahin. Pero hindi na natin pwedeng ipatupad yan. No?
Kaya sabi nga dito, no, dagdagan natin sa gawa, no? Gawa 13:39, pakibasa nga, sis. At sabi sa pamamagitan niya, Amen. ang bawat pananampalataya ay naaring ganap sa lahat ng mga bagay na nasa mga ito'y hindi kayo'y aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Doon, napakaliwanag, ano? Tinumbok agad, ano? Tinumbok agad, no? Kaya sabi na dito, ulitin ko. At sa pamamagitan niya, ang bawat pananampalataya ay naaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito, hindi kayo aariing ganap sa kautusan ni Moises. Napakaliwanag. Di ba? Nabubuhay ka sa pananampalataya, pero sa kautusan ni Moises, hindi ka aariing ganap sa harapan ng Diyos. Napakaliwanag. Hindi pwedeng tutulan ang Biblia kasi ang Biblia ay nagsasalita ng katotohanan tungo sa ating espiritual na pamumuhay. Di ba? Napakaliwanag. Kaya nga, bakit nga itinubos tayo doon? Iutos din ng Diyos. Di ba? Napakaliwanag, ano? Utos din ng Diyos ay binigay doon. Kasi ang Diyos nagsalita na sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang pamaraan. Di ba? Nagsalita na ang Diyos. Pakibasa nga, sis. Sa Hebreo, ano? Hebreo 1. Hanggang 2? Sa Hebreo 1, No? Hanggang 2? Sa 1, ang Diyos na nagsalita nung unang panahon Amen? sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Sa Kados? 2, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na nasa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Napakaliwanag, ano? Nasabi ng salita na ang Diyos sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan. Kaninong panahon yun? Panahon ni Adan. Panahon ni Lot. Panahon ni Noe. Panahon ni Moises. Doon nagsalita ang Diyos. So sa huling panahon, kanino nagsalita? Sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino? Sa ating mahal na Panginoong Kristo. Ang tanong, kanino ka ba susunod? Kay Adan ba? Panahon? Kay Lot panahon ba? Kay Noe ba ka panahonan? Dapat doon ka sumunod? O kay Moises ka dapat sumunod? Para sa akin, hindi na. Bakit? Lipas na yun. Lipas na yun para sa akin. Dapat ngayon kapanahunan tayo sumunod sa ating mahal na Panginoong Kristo. Amen. Kasi kapanahunan na tayo. Huling panahon na tayo. Kay Kristo na tayo. Dapat sumunod sa kanyang batas. Ihalimbawa ko na lang, ano? Sa ating kapanahunan, sa ating presidente dito sa atin sa Pilipinas. Si former President Fidel B. Ramos ay isang presidente ay mayroon siyang sariling batas. Si former President Noynoy Benigno Aquino may siyang sariling batas. Si President Rodrigo Duterte ngayon kapanahunan mayroon din siyang batas. Kanino ka ba batas dapat sumunod? Kay Fidel B. Ramos ba? Kay Noynoy Aquino ba? O sa ating mahal na Pangulong Rua Duterte? Siyempre yung ngayon na. Siyempre ngayon na sa ating mahal na Pangulo, no? Dahil siya mismo ang nagpapatupad ng batas para sa atin mga Pilipino. Ganun din ang salita ng Diyos. Kapanahunan na tayo ng ating mahal na Panginoong Kristo. Dapat siya na ang dapat nating pakinggan. Wala na tayong ibang pakinggan. Di na natin pakinggan yon. Pwede natin basahin, pero hindi na natin ipatupad ang mga batas na nandoon sa kanila. Alaala na lang ito sa mga nagdaang mga batas. Amen. Di ba napakaliwanag? Ngayon kapanahunan, kay Kristo na tayo. Bakit? Bakit kay Kristo? Kaya siya pala bumaba galing sa langit at sinugo ng Ama para ano? Para gumawa ng bagong batas. Para sa atin. Para wala ng Hudyo, wala ng Grego, wala ng Hintel. Kundi tayong lahat, iisa tayo sa batas ng ating mahal na Panginoong Kristo. Hindi na sa batas ni Moises tayo pinag-isa, kundi dito sa batas ng ating Panginoong Kristo tayo pinag-isa. Amen. Anong batas yun? Hebreo, pakibasa, sis. Hebreo 8 hanggang 10. Dito sa 8, sapagkat sa pagkakita ng
kakulangan sa Amen. kanila ay sinabi niya, narito dumarating ang mga araw, sinabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pagkikipagtipan sa sangbahayan ni Israel. Israel at sa Sambayanan ni Juda. sangbahayan ni Juda. Sa 9, Amen. hindi ayon sa tipang aking ipinakipagtipan sa Kanila. kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking Tangan. tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan at sa aking silang Pinabayaan. sinasabi ng Panginoon. Sa 10, Yes, amen. sapagkat ito ang pakikipagtipan aking gagawin sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon, sinabi ng Panginoon. Ilagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito at ako magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Napakaliwanag, ano? Kaya pala inutusan siya, sabi ng ating Panginoon Kristo, ako ang tinapay na bumaba galing sa langit. Di ba? Kaya sabi naman sa Juan, unang Juan 4:9, sabi naman doon na isinugo niya ang kanyang anak para sa ano? Upang pala tayo tubusin, sabi doon sa Galacia. Upang pala tayo tubusin. Bakit? Nasa ilalim kasi tayo ng sumpa, sabi doon sa Galacia 3 hanggang Gawa. Bakit tubusin? Kasi ang Diyos nagsalita na sa iba't ibang panahon, nagbigay ng utos doon. Di ba? Nagbigay ng utos sa iba't ibang panahon. Kaya sabi dito sa sa binasa natin, sabi dito sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi, narito dumarating ang mga araw, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bago pakikipagtipan. Ibig sabihin bago, hindi luma. Yung bago. No? Bakit? Kulang kasi. Hindi sila nakasunod doon sa unang tipan eh. Doon sa unang tipan. Kaya nagkaroon ng sumpa doon. Kasi hindi nasunod ang lumang tipan nila. Kaya sabi na pagkakita ng kakulangan, sabi na dumarating ang mga araw. Sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng panibagong sa pagkikipagtipan sa sambayanan ni Israel at ng sambayanan ng Juda. Sabi sa 9, hindi ayon sa tipan na aking pinagkatipan sa kanilang mga magulang. Nang araw na sila'y aking tangan ng aking kamay upang sila'y ihatid sa labas sa lupain ng Ehipto. Sapagkat sila'y hindi na natili sa aking tipan. Kita mo, hindi na natili. Pag sinabing hindi natili, hindi nila nasunod. Napakaliwanag. Sabi na, at sila'y aking pinabayaan, sabi ng Panginoon. Sabi sa 10, sapagkat ito ang pakikipagtipan, aking gagawin sa sambayanan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yon. Sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan saan? Sa kanilang kaisipan at sa kanilang mga puso. At aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Napakaliwanag. Saan isinulat? Sa puso at isipan. Bakit? Dahil pag-ibig Amen. ang utos ng Diyos. Ang ipanghilyo ng Diyos ay pag-ibig. Diba? Napakaliwanag. Kasi gumawa siya ng bagong tipan. Kasi noong unang panahon, walang pag-ibig ang tao doon sa 10 utos. Utos yun. Walang pag-ibig doon. Dito sa bagong utos na itinatag ng ating Panginoon na isinulat sa puso ng tao at isipan ay pag-ibig. Doon walang pag-ibig. Bakit? Sinabi ko nga kaina, yung isang tao lang namumulot sa araw ng Sabat, pinatay. May pag-ibig ba doon? Wala. Diba? Pero dito, sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, pag-ibig ang pinapairal niya. Di ba? Amen. Kaya sabi na, pinatunayan nga ito dito sa sulat ni Juan. No? Pakibasa nga. Juan 13 34 hanggang 35. Palabasa sis. Sa 34, isang bagong utos ang sa inyo'y binibigay ko, na kayo'y mga ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Napakaliwanag, Sa ano? 35, Amen. sa ganito'y mga kikilala ang lahat ng mga tao na kayo
ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Napakaliwanag, ano? Sabi nga niya dun sa Hebreo, aking isusulat ito sa kanilang mga puso at isipan. Bakit isinulat? Isang bagong utos. Sabi ni sulat ni Juan, isang bagong utos ang sa inyo'y ibibigay ko. Sino may salita? Si Kristo. Sulat ni Apostol Juan. Si Kristo ang nagsalita. Sabi niya, isang bagong utos ang sa inyo'y aking ibibigay ko sa inyo. Nang mga ibigan kayo sa isa't isa. Kung paano inibig ko kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa 35, sa ganito, makikilala ng lahat ng mga tao na kayo, aking mga alagad, kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Pag-ibig. Napakaliwanag. Utos, hindi. Utos. Ano ba yung tipan na isinulat sa puso ng tao? Utos ba o hindi? Utos. Di ba, amen? Utos. Napakaliwanag ang sabi sa Biblia. Saan? Sino ang unang binigyan ng utos na ito? Tayo ba, mga ahintin? Hindi, mga apostolis muna. Bago tayo, nakarating sa atin ang salitang yan. Saan? Kanino binigay? Sa mga apostolis. Pakibasa nga sis, para maunawaan. Sa Mateo Mateo 26:26. hanggang Mateo 26 hanggang 28. Oh, amen? Sabi dito sa 26. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagpuputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kainin ninyo ito ang aking katawan. Sa 27. At tumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan. 28. Sa 28, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan sa nabubuhos dahil sa marami ay kapagpapatawad ng mga kasalanan. Napakaliwanag, ano? Pero wag nating i-speak agad literal, ano? Wag natin i-speak literal agad. Ang pagputol-putol ng tinapay dito, maraming nalilihis ano ng pagkaunawa dito sa salitang ito na nakapaloob dito, no? Mayroon iba diyan na pagdating ng mayroon silang pagdating ng katapusan ng buwan, ng unang buwan ng taon, ay nandoon na sila, nagpuputol-putol na sila ng tinapay literal at isang saro at nagtitimpla na sila ng Diyos at ilalagay sa kupa at ito ibibigay doon sa mga membro pagdating ng araw ng pagkakatipon nila. Pero kung para sa akin is literal 'yon. Hindi 'yun ang kalooban ng Diyos, no? Literal 'yun. Kaya sabi nga sa Roma 8:6-7, ang kaisipan ng laman ay kamatayan, ang kaisipan ng espiritu buhay at kapayapaan. Ano yung kaisipan ng laman? Ang kaisipan ng laman kasi yung mga bagay nakikita, ibig sabihin literal. Ano yung literal? No, ipaunawa ko, yung mga bagay na nakikita. Katulad nito, bagay nakikita. Literal 'yan. No? Literal 'yan. So kung literal ang inahanapag mo sa isang banal na hapunan, so hindi 'yan banal. Literal 'yan nakikita. Ang banal ay yung hindi nakikita ng tao. Makalangit. Kasi ang Diyos ay espiritu, sabi sa Juan 4:23. Di ba? 4:23 hanggang 24. Ang Diyos ay espiritu. So spiritual dapat ang ating paghanda ng hapag ng hapunan. Hindi literal, no? Basahin natin para maunawaan. Sabi dito, at samantala sila ay nagsikain. Nagsikain na sila. Napakaliwanag, ano? Sabi niya, dumampot si Jesus ng tinapay. Kumain na sila at dumampot pa siya ng tinapay. Ibig sabihin, anong ginawa ng tinapay ay kumain naman sila. No, napakaliwanag. Unawain lang natin ng kaunti. Dumampot na siya ng tinapay. Ano ba yung tinapay? Bakit kumain? Dapat ang dinampot niya doon kasi kumain sila. Ang dinampot niya dapat isda o kaya ulam. So hindi, tinapay eh. Ang tinapay kasi na dinampot niya ay ang salita ng Diyos. Amen. Kasi sabi nga niya sa Juan 6:51, ako ang tinapay na buhay na bumaba galing sa langit. Kung ang sino man tao kumain ng tinapay na ito, mabubuhay siya magpakailanman. Ang tinapay na ito, saan kakainin? Hindi dito sa bunganga. Kasi ilalabas lang ito sa dumihan natin. Ang pagkain ng tinapay na yon ay ang salita ng Diyos dito sa ating tainga. Di ba? Sinabi ko nga kaina sa Romans 10:17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pananampalataya ay ang pakikinig sa salita ng Diyos.
Di ba doon yan? Saan mo pakikinggan? Sa tainga. Yun ang pagkain natin sa spiritual. No? Kaya dito maraming nalilihis ang pagkaunawa nila. Kaya sabi nila dito, at kanyang pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad. Ibinigay sa mga pinagputol-putol. Bakit? Tingnan natin ang Biblia natin. No? Sa Biblia na lang natin ibatay. Bakit may Marcos? Bakit may Mateo? Bakit may Juan? No? Bakit may Apostol Pablo? Bakit may Pedro? Kasi doon ipinagputol-putol ng ating Panginoong Jesucristo, ibinigay ang utos sa bawat isa na 12 apostoles na nandoon sa hapag ng hapunan. Ibinigay ang utos. Di ba? Katulad kay Mateo, ano ang sinulat ni Mateo? Mga nakaraan ni Kristo. Kay Marcos, ganun din. Di ba? Mga nakaraan din ni Kristo ang isinulat. Di ba? Kay Lucas, ano ang sinulat? Ganun din. Ang isinulat niya, mga nakaraan kay Kristo. Kasi sabi sa Hebreo, no, kung iakyat natin sa 7, yung 10:7, sabi niya, ako'y pumarito sa aklat ng balumbunang ito, nakasulat ang tungkol sa akin, upang, o Diyos, gawin ang iyong kalooban. Sino may sabi? Si Kristo. Ibig sabihin, nandoon nakasulat ang mga nakaraan ng ating Panginoon Kristo. Kaya isinulat yan, dahil pinuputol-putol niya doon sa hapag ng hapunan. Ibinigay kay Mateo, ibinigay kay Lucas, ibinigay kay Marcos, ibinigay kay Juan, kay Pedro, kay Timoteo, hanggang sa ating Apostol Pablo. Doon ibinigay sa pagputol-putol na yon. No, napakaliwanag. Kaya dito maraming preacher ang hindi nakaunawa. Kaya pagdating ng araw, nagkatapusan ng linggo, nagputol-putol sila dito, binabasa ang bersikulong ito. So hindi mali. Pagkaisipan daw ng laman, saan? Pagkakasala sa harapan ng Diyos. Ito daw sabi niya sa 7, hindi ito napapasaklaw sa kautusan ng Diyos at hindi nga daw ito maaari. So huwag natin gawin literal ang huling hapag ng hapunang ito. Di ba? Napakaliwanag, ano? Saan ibinigay? Sa mga apostoles. Si Kristo mismo ang nagbigay nito. Pakibasa sa Mateo 28, no, sister? Mateo 28:18. Amen? 18 hanggang 20. Para maunawaan ang lahat ng mga Dito nagiginig. nagsasabi sa Mateo 28:18, at lumapit si Jesus sa kanila at Amen. sila'y kanyang kinausap na sinabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Amen? 19. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Sa 20, Amen? itinuro na ninyo sa kanila na kainilang ganapin ang lahat ng mga bagay na naiutos ko sa inyo. At ganito, narito ako'y sumasa sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Napakaliwanag, ano? Sabi, si Kristo mismo lumapit, ano? Sabi na, lumapit si Kristo sa kaniyang mga kinausap. Sinabi, lumapit ba siya saan? Doon sa hapag ng hapunan. Nilapitan niya mga apostoles. Sinabi niya, no? Sabi niya, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay binigay na sa akin. Kanino? Ng Ama. Binigay kay Kristo. Sabi niya, dito, magsiyaon nga kayo. Sabi niya ni Kristo, magsiyaon nga kayo. At gawin ninyong alagad ang mga bansa at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. No? Ito utos pa lang, ha. Huwag agad natin sundin. Utos pa lang yan. Kasi ang pagganap nito, yun ang kung paano natin ganapin yung bautismo na yun, no? Dito marami rin nagkakamali dito sa bautismo na ito. Dahil utos pa lang ginawa na agad, no? So, sabi niya dito sa Espiritu, bautismo ninyo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sabi daw, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay. Di ba? Napakaliwanag, ano? Sabi nyo, ihayo ninyo. Yun pala ang pagputol-putol. Inutusan yung 12 apostol, lumapit ang Panginoon, binigyan sila ng utos. Di ba? Binigyan ng utos na magsiyaan kayo. Yun pala, inutos kay Apostol Mateo, inutos kay Apostol Lucas, inutos kay Apostol Juan, inutos kay Apostol Pablo. Kaya sila magsiyaon sa iba't iba. Ano sabi niya? At lahat ng bansa, saan nagtungo ang mga, kung ating babasahin, saan nagtungo ang 12 apostolos, nagkanya-kanya silang lakad. Hindi sila nagsama-sama. Saan sila pinatay? Doon sa kanilang mga pinuntahang lugar.
Kasi binigyan sila ng utos. Ano kung babasahin natin, sumahin natin ang Biblia? Di ba? Pinatay sila doon sa kanilang pinuntahan na lugar. Katulad na lang kay Juan. Katulad na lang kay Lucas. Pagpatay kay Lucas doon sa lugar na kanyang pinuntahan. Naghiwalay-hiwalay silang tulib apostolis sa lahat ng bansa na kanilang puntahan. Hanggang kay Apostol Pablo sa ating mga hintil na karating. Amen. Di ba? Amen? Yun ang pagputol-putol ng tinapay. Hindi yung tinapay literal na putol-putulin mo at ipainom mo doon sa iyong mga nasa loob, na yung nasasakupan. Mali ang pagkaunawa. Sana maunawaan ninyo. Huwag kayong magagalit sa akin. Ipinapaliwanag ko lang ang katotohanan nasa Biblia. No? Kaya sabi nga niya dito sa ating binasa, sabi na, ituro ninyo. Sabi na, sinong tinutusan ang 12 apostolis? Na ituro ninyo na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo, na narito ako sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ano yung inuutos? Sabi ni Juan 2:8, pakibasa. Unang Juan 2:8. Dito sa unang Juan, Amen? 2:8, sabi dito, muli, isang Amen. bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bagay Napakaliwanag. na tunay sa kanya at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. Napakaliwanag, ano? Anong sulat ang nagsabi dito? Ang ating mahal na Panginoong Kristo, pero sinulat ni unang Juan. Sabi ni, muli, isang bagong utos ang isinulat ko sa inyo. Bagay na tunay. Pag sinabing tunay, hindi piki, no? Tunay, hindi walang kasinungalingan. Tunay na sa kanya at inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag. Na lumiliwanag. Kanino lumiliwanag? Si Kristo, kasi siya ang ilaw ng sanglibutan. Si Kristo dapat tayo ngayon sumunod sa pag-ibig dala niya. Doon tayo makikilala bilang alagad niya kung tayo may pag-ibig sa isa't isa. Kahit anong antas ng katayuan man ng pamumuhay mo sa mundong ito, kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa sa iyo, alalahanin ninyo, ang pag-ibig na yan ay mayroong kalakip na gawa. Anong gawa ng pag-ibig na yan? Yung pagrespeto mo sa iyong kapwa. Kahit anong antas ng katayuan, mayroon ka. At mayroon ang tao na iyong makasalamuha sa mundong ito. Dapat mayroon respeto ka. Kasi kung mayroon kang respeto sa kanila, nagawa mo na ang pag-ibig mo sa Diyos. Amen. Yun ang tunay na pag-ibig na sinasabi nila na hindi pagkukunyari. Ang pag-ibig mayroon kasamang pagre-respeto. Yan ang tunay na pag-ibig. Yan ang tunay na sinasabi ni Apostol Pablo, ni Apostol Juan. Sabi niya, muli, isang bagong utos na tunay sa kanya at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumilipas. Tunay na pag-ibig ang kailangan. Hindi pagkukunyari. Ang tunay na pag-ibig ay ang pagrespeto mo sa kapwa. Kahit ano man siyang antas ng pamumuhay sa mundong ito. Amen? Praise God? Amen. Kaya si Apostol Pablo sumulat din sa atin kung anong utos talaga ng Diyos. Sabi ni Apostol Pablo sa Galatia, pakibasa nga sis. Sabi dito sa Galatia 6:2, Mhm. nagsasabi, magdalahan nga kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Napakaliwanag sa Galatia 6:2. Sabi sa Galatia, magdalahan kayo ng pasanin sa isa't isa at tuparin ninyo gayon ang kautusan ni Kristo. Ano ba yung pasanin ng isa't isa? No? Basahin natin ang unang Roma, no? Huling talata, Roma 15. 1 hanggang 2. Huling talata, no? Para maunawaan natin kung ano yung magdalahan ng pasanin. Dito nagsasabi sa sa Romans 15, Amen? 1, nasabi, tayo ngang malalakas ay nararapat mga bata ng kahinaan ng mahihina. Amen? At huwag tayong mga mapagbigay lugod sa ating sarili. Sa dos? Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti sa kapitbahay. Napakaliwanag, ano? Kaya sabi niya, Apostol Pablo, magdalahan tayo ng pasanin sa isa't at gayon, tuparin natin, gayon ang kautusan ni Kristo. Ay sabi naman niya dito sa Roma, sulat niya sa mga taga-Roma, tayo nga ay malalakas, sabi niya, ay nararapat mga bata ng kahinaan.
Sabi niya, tayo malakas. Ibig sabihin na malakas, mayroon tayong kakayahan bumuhat doon sa pasanin na yon. No? May kakayahan tayo, pero dapat natin tayo ay magbata. Sabi magbata, magpakababa ka ng loob. Kababa. Di ba? Pakaisip Magpakaisip bata. Na para maabutin natin para maabot natin sila yung mga mahihirap. Mahihinang unawa. Na maabot natin sila para sama-sama natin maiangat ang kanilang unawa hanggang sa ipinangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Abutin natin sila. Magpakababa tayo ng ating sarili. Huwag daw tayo magbigay lugod sa ating sarili, kundi tayo magpakababa, no? Kailangan iabutin natin yung mga taong nasa mababang antas ng unawa at mababang antas ng pamumuhay para maiangat natin sila tungo sa Diyos. Dahil yun ang pag-ibig mo sa Diyos. Doon naman sa magdalahan ng pasanin, ano? Bakit tayo magpakabata? Kasi yung bata, mababaw ang kalooban. Alam mo kasi ang bata, kasi dito marami rin ang nagkakamali sa pagkaunawa nito. Pag sinabing bata talagang maliit. Pero dito kasi ang bata kasi rito, nang tinutukoy sa Biblia, inahambing ito, itinutulad ito ng isang bata. Kasi ang bata, pag pinalo mo yan, may hihingi sa'yo ng piso. Hindi magtatanim ng galit. Ganon ang bata. Ganon itinutulad tayo sa Diyos. Kahit tayo malakas tayo, malalaki na tayo, dapat ganon ang ating kaisipan. Magpakabata tayo, magpapakababa ng loob. Di ba? Yun ang bata. Huwag natin i-speak na bata agad literal. Kasi ang Biblia ay tumutukoy ito ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Yun ang sinabi ko rin sa una. No? At sinabi ko muli ngayon. Kaya nga sabi niya, magdalahan tayo ng pasanin. Iliteral ko na lang muna. No? Halimbawa, may nakita ka ng isang tao na bitbit niya yung napakalaking bagay at hindi niya kayang iatang sa kanyang balikat. Buhatin mo ba to ay ipapasan mo sa kanya na halos hindi nga niya makayang buhatin? Di ba? Iliteral mo na natin yung pasanin. Dapat hindi. Para magaan ang kanyang pasanin, hatiin mo yan. Iliteral lang yan natin muna, literal. Hindi mo na spiritual, literal mo na yan. Hatiin ninyo yan. Kung halimbawa, nasa 80 kilos yan, hatiin mo 40-40, taghati kayo. Di ba magaan ang pasanin ng isa? Kasi tinulungan mo siya. Hinati mo yung pasanin niya, napakabigat. Ganun din ang ating dapat ganun din ang ating pananampalataya tungo sa Diyos. No? Kung ang pananampalataya ng isa ay napakahina ang kanyang unawa, kailangan natin siyang abutin. Tulungan natin siyang buksan ang kanyang kaisipan. Na para ito'y makalakad ng totoo tungo sa Diyos. Huwag natin silang pabayaan. No, yun ang pagdalahan ng pasanin sa isa't isa, sa espiritual. Yung mahihina ang kaunawaan, mahihina pa ang kanilang pananampalataya, kailangan natin sila tulungan, iangat hanggang marating nila ang tunay na unawa tungo sa Diyos. Yun ang tunay na pasanin. Amen? Kaya salamat sa Diyos sa umagang ito, sa mga viewers at subscribers ng bidyong ito. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos sa inyong panonood, sa inyong pagpapakinig, Salamat sa Panginoon na ang Diyos ay tulungan niya tayo sa ating paglalakbay sa sanglibutang ito, na ang salita niya ay tunay, na ito'y makapagbigay kaligtasan ng ating mga kaluluwa tungo sa ipinangako niyang buhay na walang hanggan. Sabi sa Tito 1:2, na ang buhay na walang hanggan buhat pa ng simula at hindi nagsisinungaling mula nang itatag ang sanglibutan. Buhay na walang hanggan ang ipinangako ng Diyos. Napakaliwanag yan. Kaya salamat sa Diyos sa umagang ito. Bago tayo magtapos, tayo ay manalangin sa hapong ito para ang salitang ito ay manahan sa ating puso't isipan. Dahil ito ang batas na isinulat niya sa atin. Manalangin tayo. Yes, Lord, Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na salita na aming napagbulay-bulayan sa umagang ito, God. Lord God, tulungan mo ito, Panginoon, na upang maunawaan ng bawat isa, Panginoon, ng mga viewer, subscriber na nanonood. Lord God, kalugdan mo po ang bawat isa ng mga tagapakinig at magbukas ng video ito, God. Lord God, ay kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa iyong banal na salita, Panginoon, na dumating sa munting kawan na ito. Ama, salamat po. At kami po ay humingi muli ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, kahinaan, God.
Patawarin mo ang bawat isa. Bagkus tulungan mo kami, Panginoon, na makalakad kami ayon sa iyong kalooban, makasunod sa iyong palatuntunan hanggang sa iyong pagbabalik. Amen. At pag-ingatan mo kami lubos sa mundong ito. Ama, salamat po. Ito po'y sinasamo at dinadalangin namin sa iyo, Ama. Sa pamamagitan ng aming mahal na Panginoon Kristo na siyang aming dakilang tagapagligtas. Amen. Praise God. Tuloy lang Salamat. mga kapatid sa panunood ng salita ng Panginoon upang madagdagan ng ating pangunawang espiritual. Amen. God Praise bless po. God. God bless. At muli, ang aking masasabi sa lahat, ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos ay mangibabaw sa bawat isa sa atin. God bless you all. Salamat sa Diyos.